New KD16, mabibili lamang sa halagang 2,100. Free shipping. I-click lamang ang link sa comment section. Ang mga top end talents ay lumilipat sa iba't ibang team para sa NBA free agency. Maraming team ang naghihintay ng bagong miyembro ng squad na umabot sa huling serye ng postseason para magamit ang kanilang husay sa iba pang mga teams. Ang pinakabagong tao na napabilang sa trend na ito ay si Derrick Jones Jr. Ang tanong, sino ang biggest beneficiaries sa running mate ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks at sa paglipat na ito? Ito ay ang Los Angeles Clippers. Nilagdaan ng Clippers si Derrick Jones Jr. sa isang 3-year deal contract ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Ayon sa mga ulat, ang kontrata ay nagkakahalaga ng $30 million. Ang numerong ito ay sapat na malaki para pumirma siya sa kanila at iwan ng Mavericks na pinamumunuan ni Luka Doncic sa NBA free agency. Maraming hindi tiyak tungkol sa hinaharap ni Jones Jr. sa Mavericks matapos silang matalo sa NBA Finals sa loob ng 5 laro laban sa Boston Celtics. Maliwanag ang high flyer ay naging pangunahing bahagi ng mga plano ni Jason Kidd. Siya ay isa sa mga pinakamahusay na vertical threat sa liga at ang makasama siya sa tabi ni Luka Doncic ay parang perpektong kombinasyon. Tiyak, kakailanganin ng Mavericks na punan ang puwang na maiiwan niya pagkatapos ng NBA free agency na ito. Naging importanteng piece si Jones Jr. sa run ng Mavericks dahil sa 76 games para sa Mavericks bago lumipat sa Clippers. Sa average na 23.5 minutes kada laro, siya ay nakakapag-produce ng malalaking numero. Nakapag-shoot ng 48.3% sa kanyang mga shooting mula sa lahat ng 3-level scoring para sa 8.6 points kada laro. Ang kanyang all-around na estilo ng paglalaro ay nagbigay din sa kanya ng 3.3 rebounds kada contest. Bukod dito, mayroon din siyang 0.7 blocks at 0.7 steals para sa Mavericks. Ang mapagmay-ari siya sa sistema ng Clippers ay magbibigay ng bagong lob threat kina James Harden, Kawhi Leonard at Russell Westbrook kung mananatili. Perfect fit si Derrick Jones Jr. sa Clippers. Sa ngayon, ang Clippers ay walang maraming veteranong talents na kaya pang tumalon ng mataas pagdating sa small forward at power forward positions. Sa pag-alis ni Paul George at madalas na pangangailangan ni Kawhi Leonard na magpahinga dahil sa mga injury, ang kanilang rotation ay naging mas manipis. Ito ay nag-iwan kina Norman Powell, Amir Coffey, Kobe Brown at PJ Tucker. Naging importanteng piece si Jones Jr. sa run ng Mavericks. Si Jones Jr. ay nagbibigay sa kanila ng eksaktong pangangailangan na ito sa susunod na season. Ang 27-year-old ay mayroon pa ring maraming hops at ito ay akma sa playstyle ni James Harden. Tulad ni Doncic, gusto ni The Beard ang kanyang mga lob threats at patungo pa rin siya sa parehong isa sa darating na season. Ito ay isang maginhawang paraan para ayusin ang mga nasirang plays dahil alam ni Jones Jr. kung paano mag-cut ng maayos patungo sa rim at gumawa ng tamang pagbabasa bago gamitin ang kanyang kahangahangang verticality. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga sistema ng Clippers at ang paglipat na ito ay ang nagsasabi sa lahat ng iyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of improvements, inilabas ngayon ang pinakabagong balita na ang Warriors ay napag-sign ang notable name sa roster. Ito ay ang former first round pick na si Kevin Knox. Ang former number 9 overall draft pick ay naglaro ng 31 games para sa Pistons at magiging 25 years old ngayong Agosto. Si Knox ay nagmula sa isang season kung saan siya ay lumabas sa 31 games para sa Detroit Pistons. Natapos niya ang taon na may average na 7.2 points at 2.4 rebounds kada laro habang may shooting percentage na 46.2% mula sa field at 33% mula sa 3-point range. Siya ay may malaking hype nang pumasok sa liga, ngunit hindi niya natupad ang mga inaasahan sa kanya sa ngayon. Gayunpaman, si Knox ay 24-year-old pa lamang, kaya maaari pa rin siyang maging magandang karagdagan sa mga team na nais magbigay ng pagkakataon na ma-develop siya. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, bago ini-wave ng Golden State Warriors si Chris Paul ngayon Lunes, tinanggihan muna nila ang isang trade proposal na kinasasangkutan ng Chicago Bulls wing na si Zach LaVine ayon kay Chris Haynes ng Bleacher Report. Ayon sa aking narinig, sinusubukan ng Chicago Bulls na makipagkasundo sa Golden State Warriors. Sinusubukan nilang buuin ang isang package na kasama si Zach LaVine, sabi ni Haynes sa isang paglabas sa NBA TV. Ang narinig ko, Zach LaVine para kay Chris Paul o Andrew Wiggins.
Hindi lingid sa kaalaman na sinusubukan ng Warriors na gamitin ang kontrata ni Paul na kasama ang $30 million na non-guaranteed salary upang mapabuti ang kanilang roster. Pumayag na si Paul na itulak ang kanyang guarantee date mula Biyernes hanggang Lunes, ngunit ayon kay Haynes hindi na siya pumayag na ilipat pa ito muli. Matapos tanggihan ang offer ng Bulls at marahil anumang iba pang mga offer na kinasasangkutan kasama si Paul, nagpasya ang Golden State na i-waive na lang si Paul at tinawagan siya ng general manager na si Mike Dunleavy upang ihatid ang balita. Si Paul ngayon ay isang unrestricted free agent na inaasahang pipirma sa Spurs kasama sa tabi ni Victor Wembanyama, habang sina Wiggins at Lavin na former teammates sa Minnesota Timberwolves ay nananatili sa Warriors at Bulls sa ngayon. Bukod dito, ang Warriors ay mukhang malapit na rin sa isang trade kay Paul George mula sa Los Angeles Clippers, dahil bago pa man tanggihan ni George ang kanyang $48.7 million na kontrata sa LA noong linggo na epektibong nag-alis sa anumang tsansa ng Golden State na makuha siya. Iniulat na naniniwala ang Warriors na malapit na silang makuha ang 9-time NBA All-Star, ayon kay Tim Kawakami ng The Athletic sa kanyang pinakabagong column na binanggit ang mga source. Ang desisyon ni George na mag-opt-out ay nangyari matapos ang napakaseryosong negosasyon sa pagitan ng Warriors, George at Clippers hanggang sa araw ng linggo ng hapon na deadline para sa desisyon sa kontrata ni George, at matapos maniwala ang Warriors ng ilang beses na sila ay malapit nang makuha ang 34-year-old small forward, ayon sa mga mapagkukunan ng team kay Kawakami. Ang Warriors ay sumang-ayon na para bigyan si George ng max sa 4 na taong extension. Naniniwala silang nagmungkahi sila ng ilang mga variation sa isang trade na maaari at tatanggapin ng Clippers. Iniulat din ni Kawakami na si George ay nagbigay ng malakas na indikasyon na gusto niyang maglaro sa Warriors, at ang mga veterano ng Golden State na sina Steph Curry at Draymond Green ay 100% na sang-ayon na sa paglipat, ngunit ang mga pinansyal na alalahanin ay malaking bagay para sa Clippers. Dahil ayon kay Kawakami, nag-offer ang Warriors ng maraming trade package na naniniwala silang hindi tatanggihan ng Clippers, kabilang ang ilang kombinasyon ngunit hindi limitado sa Andrew Wiggins, Chris Paul, Jonathan Kuminga o Moses Moody at isang future first round pick. Pero naglaho ang lahat ng sinabi ng Warriors na hindi papayag ang team na sina Wiggins at Kuminga ay magkasabay sa anumang offer. Ngayon ay isang unrestricted free agent na si George at iniulat na makikipagkita siya sa ilang interesadong team, kabilang ang Philadelphia 76ers at Orlando Magic sa mga darating na araw. Sa kasamaang palad para sa Warriors, wala na sila sa usapan. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.